Maituturing umanong contractor top-notcher si CWS Party List Representative Edwin Garjola, higit pa sa pamilya Diskaya at maging kay Zaldico. Ito ang isiniwalat ni Batangas Representative Leandro Leviste kaugnay ng listahang natanggap nito mula mismo sa DPWH na naglalaman ng mga proyekto at kung sino-sino ang kanilang mga proponent. Ang revelasyon ng kongresista alamin sa report ni Kyle Bulyas. Inumpirma ni Batangas Representative Leandro Legarda Leviste na nakipagkita siya kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral noong September 4, 2025. Kwento ni Leviste, nangyari ito kasunod ng pagbaba sa pwesto ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ani ay matagal na siyang may hinihinging dokumento kina Cabral at Bonoan at nakuha niya lamang ito noong araw na yon. Nakapaloob sa naturang dokumento ang listahan ng mga proyekto ng DPWH at kung sinong mga mambabatas ang proponent nito. Nang siyasati ng dokumento, dito na nakita ni Leviste kung gaano karaming kontrata sa pamahalaan ni CWS Party List Representative Edwin Garjola. Ayon kay Leviste, nasa higit 100 bilyong piso na ang halaga ng mga kontratang nakuha ni Garjola mula pa noong taong 2001. Ibig sabihin, maituturing aniya si Garjola na top contractor sa Kongreso. Mas mataas pa kina dating Congressman Zaldico at sa mga Diskaya. Actually, ang karamihan ng kanyang mga proyekto ay una, road, hindi flood control project. Okay. Sa aking distrito, wala siyang flood control project. Pero meron siyang sa 2025, 794 million pesos budget para sa roads. At ito po ay 1/3 sa mga kumpanya na nakapangalan sa kanyang pamilya. Sa aking distrito, meron pong 280 million peso contracts sa S-Ang Construction ng kanyang pamilya. At 2/3 po sa mga kumpanya na hindi nakapangalan sa kanila, meron pong 514 million sa aking distrito sa Redicon Trading. Pero kaya alam ko yung Redicon Trading contract ay sa kanya dahil kinausap niya ako tungkol sa proyektong ito dahil ayaw sana ng lokal na pamahalaan ng Tuy Batangas tanggapin yung asphalt. Ang gusto daw ng mga engineers gawing concrete dahil mabaha ang bukid sa Tuy. Pero inilit ni Congressman Garjola na ang DPWH ay nagpa-asphalt. Bukod dito, napag-alaman din ni Leviste na mistulang nagkakaroon ng pre-ordering sa mga proyekto ng DPWH. Ani ay August 2024 pa lamang ay mayroon ng listahan mula kay Cabral na naglalaman ng mga proyektong ibibid para sa taong 2025. Po sinasabi na ito po ay definitive, pero nagtataka lang ako bakit may listahan galing sa kanya na magkakasama ang 20 billion pesos na mga proyekto na nagkataon ay lahat in-award sa mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola. Ang ibig sabihin po ay may pre-ordering pala ng mga proyekto sa DPWH. Ikinagulat din aniya ni Leviste na hindi pa hawak ng Independent Commission for Infrastructure ang dokumento na galing kay Cabral. Kahapon, nakipagpulong na rin si Leviste sa pamunuan ng ICI kung saan uumpisahan pa lamang ang investigasyon kay Garjola. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.